Good morning you guys. Meron pa tayong 15 minutes. Review na ako dahil ang pakaramdam ko ay halos, alam mo yung malayo pa lang yung board exam, pero pakaramdam ko ay wala na akong oras or wala akong oras para mag-review or wala na akong oras para mag-review. Pakaramdam ko ay kulang na kulang. Yes. Dahil I'm sure na pagkatapos ng aming, nitong pag-aaral namin, syempre, test na agad. Board exam na agad, grabe. So, kaya parang wala akong oras. Kaya sinisimulan ko na kahit papaano. Number 1, patients taking MAO inhibitors should avoid foods containing which dietary substance? A. Lactose, B. Calcium, C. Iron, D. Tyramine. Tyramine? I don't know how you pronounce this. But the correct answer is tyramine. Yes, I have to learn the pronunciation too. But I think it's tyramine or tyramine. Alright, wala na tayong oras. Hanggang sa muli na lang. Kasi 7:41 na tatakbo ako dun sa aking trabaho. Alright, bye! And ito na nga, meron na akong schedule for this month and next month. Yes. Next week ang started. Next week ang simula. And then matatapos ng oh my God! Katapusan ng April ang tapos. Grabe, grabe talaga. Sobrang nervyos na ito. Adds up ito sa aking nervyos, sa aking pag-aalala. Grabe. And ngayon ay nag-aalala ako. Ang dami na naman pumapasok sa utak ko. Dahil sabi ko, paano ko ito pagsasabayin? Yung school pa. Imagine, 12 hours ng 12 hours yung aking pinasukan. Grabe. 12 hours ng 12 hours yung aking clinicals. Tapos magtatrabaho pa ako, grabe. Tapos papasok pa sa school, gagawa pa ng homework. Oh God, malapit na. Malapit nang bumigay ang utak at katawan ko, grabe. Pero kailangan natin kayanin, nandito na tayo. And ito na nga, ito pa yung sa akong pag-aalala, hindi pa rin ako sure na kung ito ay gagamitin ko na. Hindi ko sure kung gagamitin ko ba itong pinag-aralan ko. So, ito na nga kahapon, tinatanong ako ng manager ko. Sabi niya, "Hi, kumusta ang school?" Sabi ko, "Okay lang naman." Tapos sabi niya, "Kumusta ang clinical mo?" Sabi ko, "Wala pa, next week pa ang clinicals." Sabi ko sa kanya gano'n. Tapos sabi niya, okay. Sabi niya, magugustuhan mo doon. Baka pag nagsimula ka ng mag-clinicals, ay magdesisyon ka na umalis dito at magsimula ka ng lumipat ng trabaho, doon ka na magtrabaho, iwanan mo na kami, sabi niya ganun. Tapos sabi ko, hindi pa naman. Baka nga hindi ko na iwanan tong trabaho na to, char. Yun, pero yun nga, nag-iisip pa rin ako kasi, well, malalaman ko pag pumasok na ako sa clinicals ko, malalaman ko kung gustuhin ko pa rin ba na lumipat doon, gustuhin ko pa rin ba na ipagpatuloy yung karir na yun, gustuhin ko pa rin ba na gamitin ang pinag-aralan ko, gustuhin ko pa rin ba na magtrabaho doon. Yun ang malaking tanong ko at malalaman ko next week kung yun ang gusto kong gawin. Okay? Kung kakayanin ba ng aking anxiety levels kasi nung nakaraan na nagtrabaho ako doon is, sabi ko nga, hindi kinaya ng aking emotional health. Yes. Well-beings, yes. Hindi niya kinaya at halos bumigay ang katawan ko. Yun. Kasi, alam niyo, sa totoo lang, hindi naman talaga, yung trabaho ko, nung nandun ako sa ospital, hindi naman talaga siya mahirap. Well, mahirap din, pero hindi naman talaga siya dapat maging ganun ka overwhelming. Kasi nag-overwhelm ako palagi. Kasi bukod doon, mahirap na nga yung sitwasyon ng katayuan ko. Susubukan pa yung katatagan ko ng mga katrabaho ko. Yun. Tapos, susubukan pa rin yung katatagan ko ng mga pasyente. Yun. Tapos, hindi naman lahat ng pasyente is maunawain. Hindi naman lahat ng pasyente ay mabait. Hindi naman lahat ng pasyente is yung alam mo yun, yung madaling alagaan. I mean, kaya nga hanga ako dun sa iba na may pasensya talaga kasi talagang yung trabahong yun is kinakailangan talaga ng pasensya, ng compassion, you know. Kasi kung hindi ko gagawin yun, sinong gagawa, 'di ba? Kaya may mga taong gumagawa ng mga bagay na hindi ko kayang gawin, 'di ba? Kaya hanga ako sa inyo, yes. Kasi nakakaya nyo. Ako kasi hindi. Kasi nga, mas nanaig yung aking emotional. Mas nanaig yung aking
anong tawag dito, yung anxiety level ko kasi nga hindi ko kinaya. Nung time na nagtatrabaho ako doon, lagi akong inaatake ng anxieties ko, ng overwhelm ko. I mean, maganda naman kasi nga kung ang mga katrabaho mo is mababait, kaso yung mga naging katrabaho ko nung time na yun is, Diyos ko, sobrang merong isang maldita doon, wala na daw ngayon, thanks God, wala na siya doon. Yun. Yun yung parati akong grabe, sinisigaw-sigawan, binubuli-buli, yun. Pero dahil nga, anong tawag doon, siguro stress din siya, naiintindihan ko dahil nga yung trabaho namin is stress. Tapos, lagi kaming kulang sa tao nung time na yun. Kasi nga, ewan ko basta walang tumatagal, dun sa ano na yun, dun sa department na yun, wala talagang tumatagal. Lahat sila ay yung iba ay nag-training pa, 'di ba? Nakapasok naman sa trainings, matagal din yung trainings, 2 weeks, 3 weeks, ganyan. Tapos nang sumabak na sila sa trabaho, hindi nila kinaya. Yung iba yung mga 3 days lang umalis na. Grabe 'no, gano'n kahirap yung trabaho. And lahat ng mga nami-meet kong mga katrabaho ko, noon nung time na yun yung mga baguhan is may mga anxieties din. Kaya ayun, hindi rin nila kinaya. And umalis din sila. Kaya sabi ko kapag ikaw ay magtatrabaho ng ganitong trabaho, yung halimbawa ika'y gusto mong maging CNA, nursing assistant, yun lang nga yung CNA, or patient care tech, or nurse, kailangan mo talagang piliin yung line na magiging trabaho. Yung iba sabi nila mas maganda daw magtrabaho sa pediatric or dun sila nagtatrabaho dun sa yung may mga manganganak, iba-iba sila. Meron kung alam mo kung paano mo sisimulan yung career mo, kung saan mo gustong linya na magtrabaho, hanapin mo muna yun bago ka sumabak sa isang trabaho kung yun ba yung gusto mo. Kung ika'y mapapunta dun sa pinanggalingan ko noon, Diyos ko, hindi mo gugustuhin dahil talagang nandoon na lahat ng klase ng sakit, nandoon na rin lahat ng klase ng mga tao na hindi mo na naisin na makikilala mo sa buong buhay mo na may mga gano'n palang tao, yun. Kasi nga yung department ko nung time na yun is nandun na yung may mga terminal ill, mga gano'n, tapos merong mga talagang mamamatay na, yung mga palugit na yung buhay, gano'n. Tapos, lahat nga ng klase ng sakit sabi ko sa inyo nandun na. Parang napaano ako, napasabak ako dahil nung in-applyan ko yun hindi ko naman alam yung mga gano'n. Tapos wala naman nakapagsabi sa akin na ganito, ganyan yung lugar na yun, 'di ba, yung department na yun. Dapat nag-research muna ako. Pero wala akong alam sa gano'n, eh, yun. Pero ngayon at least may alam na ako kung saan ako mag-a-apply, 'di ba? Kung saan ko gugustuhin na magtrabaho, yun. Pero we'll see pa rin kung gagamitin ko pa nga kasi hindi pa rin talaga ako sure. Plus, hindi pa nga ako sure kung makakapasa nga ako sa exam, 'di ba? Yun pa rin yung kinakatakot ko. Dahil paano kung hindi ako makapasa, 'di ba? Eh, di hindi ko rin magagamit kasi kailangan ko munang ipasa, 'di ba? Yun. Ay naku, Diyos ko, bahala na. Okey, papasok na ako dahil 7:31 na. Okay, sa wakas ay dumating na yung in-order ko. Meron akong nakitang notification sa aming camera na may dumating na sa pintuan. Titingnan natin, ito na siguro yung libro ko. Akala ko ilalagay sa mailbox pero dito dinala. Sandali, tingnan natin. Hindi pa rin. Nasaan na yung sa'kin? Hindi ito sa'kin, eh. Kaloka, excited pa naman ako dahil nga feel kong mag-review ngayon, feel kong magbasa ngayon. Yun, umorder ako ng libro dahil nga, mas nadadalian ako 'pag sa libro kasi sanay ako sa libro. Kasi mas maganda kapag libro kaysa yung sa computer. Maganda rin naman sa computer, pareho silang maganda. Mas gusto ko pa rin yung sa libro nga, yun. Unfortunately, wala pa siya. Track the package. Masyado akong attached. Tsaka umorder na rin ako ng ballpen na yung G2. Refill siya, ilalagay ko dun sa aking, sandali pakita, ballpen. Pero mas makapal yung ink nung binili kong bago kaysa dito. Kung maganda rin naman ito, makapal din ito pero mas makapal yung binili ko. Yun. Gusto ko kasi yung matapang yung ink. Yun. Ano ba? Pakita ko nga pala sa inyo ang ampon ko. Sandali. Oh, ito nga po pala yung ampon ko. Oh, yung ampon namin. Ayan, oh, natuwa na siya di. Mamaya, hintayin uli natin.